Diyos na napakabuti at punong-puno ng kagandahang loob para sa kanyang mga anak. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat at sa awat grasya mo ay kami naririto pa. At patuloy sa pag-aaral ng iyong salita. Doon sa panahon ngayon ay lumalabas sa balita na napakarami ang mga nasalanta ng bagyong Rolly. So amin po silang itinadalangin sa inyo kahit sa maikling panalangin na inyo po silang kupkupin at bigay ang karampatang ayuda, tulong, proteksyon. At lalo na si Angel, pamilya ni Sheila, naway meron na po sanang komunikasyon para makapag-usap sila. Lord. Sa iyo lang ang kapurihan at Lord, hayaan mo kami na umupo sa inyong paanan at ang banal na Espiritu ang siyang gumabay sa aming pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so tatapusin na natin ang sulat ni Apostol Juan sa 3 John verses 9 to 12, 14. Hindi, hanggang 15 na pala. Hanggang 15. So, 9 to 15. So, aking babasahin sa NIV, I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will have nothing to do with us. So if I come, I will call attention to what he is doing, gossiping maliciously about us. Not satisfied with that, he refuses to welcome the brothers. He also stops those who want to do so and puts them out of the church. Dear friend, do not imitate what is evil, but what is good. Anyone who does what is good is from God. Anyone who does what is evil has not seen God. Demetrius is well spoken of by everyone, and even by the truth itself. You also speak well of him, and you know that our testimony is true. Verses 13 to 15, I have much to write to you, but I do not want to do so with pen and ink. I hope to see you soon, and we will talk face to face. Peace to you. The friends here send their greetings. Greet the friends there by name. So, itong huling sulat ni Apostol Juan ay patungkol naman sa isang nasa loob ng iglesia ng pangalan ay Diotrephes. So, sinasabi nga niya sa verse 9, I wrote to the church. So, sumulat siya, kaso, yung sulat na yon ay nawala or most likely nakarating, pero itong si Diotrephes, nung matanggap niya ang sulat na to ay kanya itong sinira o itinapon. Maaring ang content, hindi natin alam, pero most likely ay patungkol nga doon sa gaya ng mga unang sulat niya. Ngayon, dito sa kanyang sulat kay Gaius, ay kanyang sinabi na i-extend nyo ang hospitality sa mga missionary natin. At maaring yan ang ayaw
sundin ni Diotrephes. So, maaaring itong si Diotrephes, isa siyang leader ng iglesia na kung saan ay hindi niya naipapakita yung mga katuruan na pinahahayag nila Apostol Juan. Okay? So, itong si Diotrephes ay nagiging hadlang sa gawain ng Panginoon. Hindi naman sa kadahilanan na siya ay tumaliwas na sa maling turo, pero yung kanyang mga aksyon o yung kanyang galaw o kilos o mga disposition or decision ay salungat doon sa mga gusto mangyari ni Apostol Juan at ng mga kapatiran na kung saan ay kinakailangan sila ay nagkakaisa sa Panginoon at kung sakali man na mayroong mga bibisita sa mga malalayong lugar ay kanila itong pagbubuksan ng pinto at kukupkupin, hospitality nga. So itong si Diotrephes bilang isang leader ay kanyang tinakot pa ang mga nasa loob ng iglesia na sila ay ma-expulsion, okay? Matatanggal sa iglesia kung sakaling sila ay mag-offer ng hospitality sa mga emissaries ni Apostol Juan. Maaring dito sa sulat na ito ay atin nang makikita na maaring ginawa na ito ni Diotrephes sa ilan. Okay? Dahil yung ang sabi diyan na itong si Diotrephes, sabi nga ni Apostol Juan, pag ako bumisita diyan ay aking kumbaga kakausapin, kukonfrontahin, yun ang pinakatamang word, itong si Diotrephes, na nang chichismis pa, maliciously, patungkol sa amin, sabi ni Apostol Juan. At hindi pa satisfied doon, hindi pa niya tinatanggap, wine-welcome ang mga kapatiran, ang mga missionary. At sabi nga, he also stops those who want to do so and puts them out of the church. So, ibig sabihin, may mga nag-open ng kanilang mga tahanan para kupkupin, pero sila ay tinanggal sa iglesia. So, kung ano man ang oposisyon nitong Diotrephes sa elder na si Apostol Juan ay hindi po malinaw. Wala pong nakalagay dyan. Siguro dun sa mga sulat na nawala, yung sinira ni Diotrephes ay maaaring nandun yung mga kadahilanan. Kaya nga malamang hindi niya na ito pinaabot pa sa buong iglesia. Ang masasabi lang natin ay sinabi ni Apostol Juan na si Diotrephes ay gusto niya siya lagi ang una. He loves to be first. So maaring merong personal rivalry sa loob ng iglesia. Maaring gusto niya siya yung na iaangat sa loob ng iglesia. At nakikita naman din natin yan sa panahon natin ngayon na maraming mga pastor na parang sila nakikikompetensya sa kanilang mga kapwa pastor. At kailangan nila ngayon na ipakita yung kanilang galing at kailangan lagi silang nauuna. May kilala nga akong pastor na kung saan ay kanyang nabanggit na bakit daw siya hindi ginagamit sa mga speaking engagement sa abroad. Samantalang yung isang kaibigan niyang pastor, madalas mag-abroad.
Biro mo, isang pastor, magkakaroon siya ng inggit sa kanyang kapwa pastor, kaibigan pa niya, na ginagamit sa abroad, samantalang siya ay napakalaki naman ng iglesia niya. Pero bakit kailangan niya mainggit? So siya ay nakikikompete. So, kailangan, ang mga pastor, kailangan laging ma-check nila ang kanilang mga sarili. At yun ang isang problema kapag ang mga pastor, sila ang namumuno sa iglesia at wala silang mga check and balances. Ang nangyayari is hindi sila kumbaga na check kung sila nga ba ay nasa maayos pang katatayuan. Maaring magaling sila pagdating sa pag-aaral, maaring magaling sila pagdating nila sa kanilang pananalita, they are so eloquent sa kanila pong pagbibigay ng mensahe. Pero maaring hindi na nila nakikita na pumapasok na pala ang pride at gaya ni Diotrephes, sabi nga, things went over his head at gusto niya ngayon ang manguna. Okay? Ang mga pastor, sila ay under shepherd ng tunay na shepherd. Kaya yun ang check and balance doon. Wala man magre-rebuke, wala mang magsasabi, pero dapat nga ang iglesia open na ang mga tagasunod ay malaya sila magsabi ng kanilang hinaing o nakikita nila patungkol sa kanilang pastor. At nasa sa pastor na kung paano niya i-handle yon. Kung tatanggapin niya positively or negatively or kanyang bibigyan ng masamang connotation at kanyang pag-iinitan yung kapatid sa Panginoon na yon, na hindi naman po dapat. Dahil kung meron namang katuturan at meron namang punto, ay dapat lang tingnan ng pastor kung nasaan nga siya. Mas maganda yung ganun, at least nahahumble siya. Kasi hindi ibig sabihin porke pastor ka na, you have already arrived. Si Apostle Paul nga, sabi nga niya, hindi sa aking nakamit na o naabot na, bagkus, sabi niya, ako'y patuloy na tumatakbo, I run the race towards God. Kung paano siya tinawag ng Panginoon. So, ibig sabihin, siya ay tinawag lang para mamahagi ng magandang balita. So, ibig sabihin, lahat tayo ay may kapintasan, lahat tayo ay may pagkukulang, lahat tayo may pagkakamali. Kahit kailangan, kahit isang pastor, ay kailangan niya makita ito, kailangan niya ma-check. Para nang sa ganon, ay hindi lalaki ang kanyang ulo. Gaya ni Diotrephes. So dito makita natin, kung hindi man ito isang personal rivalry, maaring talagang lumaki na nga ang ulo niya at para siyang naging diktador. Okay? Nag-inflate na yung kanyang utak to the point na lahat ng sasabihin niya, yun dapat ang masunod. Hindi niya napapakinggan kung ano man ang mga tawag nito, suggestion ng iglesia. Bagkus siya na lang kung anong maisip niya at yun nasabi niya, yun na yun. At ito na nga, sinabi niya, hindi tayo tatanggap ng mga missionary, hindi natin sila papapasukin sa ating mga tahanan. Kaya't kakaiba ito sa turo ni Apostol Juan. Maaring itong si Diotrephes, dahil nga nasa punto na sila na yung mga itinilaga ng mga elders doon sa lugar na yon, kahit na si Apostol Juan ang siyang maaring nagtatag nito o ang mga ibang kasamahan niya at iniwanan lang yung mga elders at dahil si Diotrephes ay tagaroon, siya ang pinamuno, maaring
sa isip niya, bakit pa nakikialam si Apostol Juan at ang mga iglesia sa ibang lugar? Maaaring ganon. So, ito mga ganitong mga pangyayari ay hindi po sa panahon lang ni Apostol Juan. Sa panahon din natin ngayon, ay nagkakaroon po ng tinatawag na church split. Nag-i-split po yung mga churches dahil po sa mga ganitong klase ng problema. Kapag hindi na pag-usapan, hindi na naayos, bagkus sinayaan lang ito, at lalo na kapag yung isang church na yun naging sarado na, hindi na nakikinig doon sa mga leaders, kung saan man yung pinaka main church for example, mauuwi po nga sa ganon. Yan. Okay lang kung sana pwede magkaroon ng ganon kapag mali ang turo na ng mga namumuno. Kaso ito si Apostol Juan. Siya ang nagtuturo. At maganda naman yung kanyang mga turo. Patungkol nga sa Diyos, patungkol nga sa iglesia, patungkol sa pag-ibig, pagmamahalan, pagsunod sa kautusan ng Diyos, pamumuhay ng tama at tapat. So, hindi pa lumilihis si Apostol Juan. Pero itong sa Diotrephes, mukhang papunta na ron. Dahil hindi na niya tinatanggap yung mga kumbaga suggestion or mga commands na galing nga dito sa church ni Apostol Juan. Kaya't makikita natin itong elder na to, si Apostol Juan, ay kinomed niya itong si Gaius dahil siya ay naging tapat sa katotohanan at mismong ibinubuhay niya ang katotohanan. Okay. So, dito makikita natin yung real conflict hindi tungkol doon sa paniniwala, kung hindi doon sa level ng commitment sa gawain sa Diyos. At itong si Diotrephes, mukhang mas interesado siya na pagandahin yung kanyang posisyon, yung kanyang sarili, kaysa dun sa mismong gawain ng Panginoon. Yan ang nakakatakot kapag kaganyan na ang asta ng isang pastor. Hindi na siya ma-rebuke, hindi na siya makausap ng matino, siya na lang ang nasusunod. Nakakatakot po yung ganung iglesia. Kaya nga sa iglesia, napakaganda kapag merong mga tinatawag na co-equal leaders o pastorate, mga co-elders. Kaya nga yung iba merong yung tinatawag na presbyteros eldership. Merong eldership sa isang iglesia na kung saan sila ay pantay-pantay pagdating sa posisyon. Wala po yung tinatawag na senior pastor or junior pastor or associate pastor. Sapagkat sa loob nga ng iglesia, aking naituro na to, dalawa lang po ang mga posisyon na ibinigay sa iglesia. At yan ay ang eldership, mga pastors. Ang elders equals pastor na rin po yan, or bishop. Okay. At ang mga deacons. So yung mga deacons, sila naman yung nag-handle ng mga, sabi ko nga noon, yung administration, yung mga pagtulong sa mga mission. Sila na nag-iisip niyan pagdating sa pera, pagdating sa building, pagdating sa mga hindi na ito pinapakialaman ng mga pastor.
Okay? Kasi ang mga pastor dapat nakafocus sila sa word at sa prayer. At siyempre sa mga iba pang mga gawain tulad ng pagbibisita, pag-encourage, pagka-counsel, at marami pa. Okay? But definitely, kapag ang isang iglesia, ang mga pastor ay makikisawsaw pa pagdating sa financials, sa lahat. Sa kanila is counsel na lang. Hindi na sila yung nagbibilang pa ng pera. Kasi nga minsan doon pa mapupulaan yung pastor. Lalo na kung sakaling asawa ng pastor yung naging treasurer. Tapos yung anak, may isang posisyon. So talagang naging family, parang family business na yung iglesia. Which is not supposed to be. Kaya tayo mag-iingat. Hindi dapat tayo matulad sa mga nasa mundo na kung saan sila kapag may business, hindi naman masama yun, naumpisahan ng ama, binigay sa anak, binigay sa mga kamag-anak, okay lang yan. Pero pagdating sa church, hindi po dapat ganun. Kailangan po merong order. Dapat po yung mga tatayo bilang mga pastor, tatayo bilang mga leaders, ay meron talagang kapasidad. At yan ay nakalagay naman yan sa Timothy. Okay? Yung calling of eldership and deaconship. Okay? Nasa Titus din yan. Okay. So, balik tayo. So, kung paano gagawin ni Apostle Juan yung kanyang pagdideal dito kay Diotrephes, medyo hindi klaro. Kasi hindi naman niya dinitalye. Bagkus sabi niya lang, pagka siya nagpakita ay talagang kanyang kukomprontahin itong si Diotrephes. So, maring personal or i-expose niya itong conduct niyang ito sa buong iglesia kung sakasakaling itong pastor na to ay hindi magsasubmit. Mauwi na dun sa second level na kakausapin ng ibang mga leaders para kausapin siya, mag-repent siya sa kanyang kasalanan. At kung hindi pa, ay ahantong ito sa buong iglesia na kung saan ay tatanungin kung may katotohanan ba. So, kailangan matinding dialogo ang mangyayari. At yan nga yung sinasabi ko, pagdating sa iglesia, meron tayong tinatawag na yung church discipline. At kung sakali mang hindi sumunod, mauwi ito sa excommunication or disfellowshipping. Okay? Ayan. So, ang problema ni Diotrephes is hindi actually yung patungkol sa turo. Bagkus yung kanyang conduct, kumbaga, conduct unbecoming of a minister. Yun ang problema ni Diotrephes. So, ibig sabihin na nawawala na siya dun sa standard ng pagiging leader. Ayan. So, dito makita natin yung hospitality patungkol sa mga missionary ng mga kapatiran. Kaya natin sila kinukupkup. Okay. Ay para nang sa ganun ay hindi na nila problemahin pa yung kanilang tutuluyan. At the same time, yung kanilang pag-alis. Minsan ang iglesia, tumutulong yan, nagbibigay. Okay. So sa panahon natin ngayon, ganun pa rin. May ginagawa pa rin tayong pagtulong. Pero kailangan makilala natin kung sino nga ito mga ito. Kasi sa panahon natin ngayon, marami nang naglipa ng mga bulaang mga ngaral. Kunwari, papasok sa iglesia, sasabihin, pastor siya, yung pala,
gusto lang perahan ng iglesia. At very susceptible ang mga iglesia. May mga ilang iglesia na akong nakita na kung saan ay madali silang naloko ng mga taong nagpanggap na sila yung mga kapatiran galing sa ibang iglesia. Meron pa nga yung mga tinatawag na sinasabi mga ano raw sila galing Korea at nakita nila ay maliit pa palang iglesia mo, no? O sige, ano ba, magpapatayo kayo? Sige, pwede ba namin picturean yung lote nyo? Ayan. So, akala tuloy ng pastor, talagang totoo nga. Di picture-picture. Hanggang sa nakaalis na yung mga Koreano, nakakuha na ng pera doon dahil sabi, ay meron palang tutulungan na mga churches dito sa Pilipinas. So, nung bumalik, hindi na nagpakita. So, yung pastor nung maliit na iglesia, nagtataka siya, bakit pinicture-picturean pa yung mga lote? Yung pala, ginamit lang. Para pagpunta sa Korea, yung mga churches doon, dahil sila may talagang giver, kala nila talagang mayroong iglesia. Tapos pipicturean ng isang iglesia na may ginagawa, sasabihin ito na yon. So, sasabihin ng mga nasa Korea, ay tulungan pa natin, hindi pa tapos yung building, sige, bigyan pa natin. Yung pala, hinuhututan lang sila nitong mga bulaang mananampalataya ng mga kapwa nila Koreano. Maraming ganyan nangyari dito sa Baguio na lang. Maraming ganyan. Kaya ingatin tayo. Yan. So, sabi ko nga, yung mga sumunod na andun yung puso nila para tanggapin itong mga kapatiran, sila nga ay tinanggal ni Diotrephes. At dahil dito, yung iba nadala sa takot na ayaw nilang matanggal sa iglesia, kaya't sumunod na lang sila kay Diotrephes. Kaya nga yung iba, sabi nga, naging silent na lang sila, hindi na lang sila nakialam. So, ang nangyayari tuloy is that hindi nyo ipinamumuhay yung katotohanan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kumbaga, sinisira nyo at saka dinudungisan nyo ang pangalan ng Panginoon at ng kanyang Ebanghelyo sa ginagawa nyong pagiging ipokrito na nagpapanggap kayong mga Kristiyano, tapos ito ngayon na meron namang mga kapatiran ay hindi naman ninyo ma-entertain o ma-welcome sa inyong mga iglesia. So, yun ang question ni Apostol Juan. Sabi nga, truth without love is no truth at all. So, kung nagtuturo ka nga ng gospel, pero hindi mo naman na ipapakita ito sa practical na buhay, anong saysay nun? Okay? Kaya nga maraming nadadala ng mga hindi mananampalataya sa iglesia dahil sa magandang testimonya ng isang iglesia. Nandun yung pag-welcome nila, nandun yung pagmamahal nila, nandun yung burden nila. Ngayon, kung wala itong mga to, sabi, walang saysay. Gaya ni Diotrephes, sabi nga, yung kanyang buhay is a contradiction to the truth of the gospel. Ang Panginoon na parito para mamatay sa krus ng Kalbaryo, sabi nga ni Apostle Paul, of whom at kanyang niligtas ang mga makasalanan, of whom I am the worst, sabi ni Apostle Paul. So kung ganito ang asta ng isang pastor, hindi sila lalago bilang isang iglesia. Mapupulaan pa sila at sila'y makakasira pa sa kredibilidad ng iglesia. Kaya't dito, kanyang winarningan si Gaius at sinabi niya rito, "Dear friend, do not imitate what is evil but what is good." So parang sinasabi niya, huwag mong gayahin itong
si Diotrephes na mukhang siya'y hinahawakan na ng kasamaan. At maaring itong si Diotrephes at ang kanyang mga supporters ay ipipressure itong si Gaius na kanyang alisin na yung kanyang support dito kay Apostol Juan at sa kanyang mga missionaries. Huwag mo nang kupkupin. Pero si Gaius, sabi nga niya, wala siyang option kundi tayuan ang kanyang prinsipyo at ang salita ng Diyos. Kaya't hindi siya nagpasubmit sa kahit anumang pressure o sapagkat yung kanyang conviction is para sa katotohanan at kabutihan at hindi sa kasamaan. Kaya nga kung saan man nagagaling itong karakter o pag-uugali ni Diotrephes, sabi nga, itong masamang gawain ito can never be reconciled to God. Kahit pa sabihin mo sila ay nagtuturo ng katotohanan, pero kung wala ngang pag-ibig, wala ring saysay. Kaya nga ito yung kumbaga pagpiplead ni Apostol Juan. Sabi nga niya dyan, "Dear friends, do not imitate what is evil but what is good. Anyone who does what is good is from God. Anyone who does what is evil has not seen God." Yeah. So, ang appeal ni Apostle Juan sa mga tunay na mananampalataya is that balik tayo sa source ng katotohanan na to. At sino yan? Ang Diyos. Siya ang katotohanan. Siya rin ang pag-ibig. Siya rin ang katwiran, ang righteousness. Okay? At yan ay minodal mismo ni Jesucristo nung siya ay narito sa lupa. At siya'y sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Kaya't hindi pwedeng gumawa ng sariling standard ang tao kundi dapat bumalik siya sa salita ng Diyos. At kung sakali mang gusto mong ikumpara yung sarili, huwag mo ikumpara ang sarili mo sa ibang tao kundi sa Diyos mismo. Dahil ang Diyos mismo, siya ang nagmahal, siya ang katotohanan, siya ang katwiran. Lahat ng ito ay mga attribute ng Diyos. At mismong si Kristo, kanya ring ipinakita ito nung siya ay narito. Siya'y sumunod sa kanyang Ama hanggang sa kanyang pagtungo sa krus ng Kalbaryo. Kaya't tayo sa ating pagsunod sa ating Diyos at sa kanyang salita, doon natin masasabi na tayo nga ay sa Diyos kung ito ay magtra-translate sa ating pagmamahal sa ating kapwa mananampalataya at sa mga taong ligaw na gusto nating abutin sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoon. So, all goodness proceeds from God, and anuman yung pinapakita natin na kabutihan ay isa lamang pagpapakita na tayo nga ay nasa Panginoong Hesus. At yung gumagawa ng masama ay talagang hindi pa nila talaga nakilala ang Diyos. Kahit sa verse 12, may bagong pangalan na kinumen dito, si Demetrius. Sinabi, is well spoken of by everyone. Yan ang una. Pangalawa, even by the truth itself,
spoken by the truth itself. And third, kami mismo, we speak well of Him. Mismong si Apostol Juan at ang mga missionary at ang mga sa loob ng iglesia niya, ay nakilala nila itong isang napaka mabuti at mabait na mananampalatayang nagngangalang Demetrius. So siya isang supporter ng elder na si Apostol Juan. Ayan. So dito makikita natin na mismong yung katotohanan na kanyang tinanggap, which is actually the gospel. Yung katotohanan ng ebanghelyo na yan ay nag-translate para baguhin si Demetrius, na mismo ang kanyang buhay ay masasabing napakagandang testimonya. So like Gaius, si Demetrius is walking in the truth. Lumalakad siya sa katotohanan. Sabi nga, his life matches his confession. Sa salita ni Apostle Paul, he manifests the fruit of the Spirit. At sa salita naman ni John the Apostle, he lives the life of love. Okay? So, he manifests the fruit of the Spirit according to Paul, and according to John, he lives the life of love. And ito nga ang dapat na testimonya ng isang mananampalataya. Kung ang isang mananampalataya, nagsasabi siya ng katotohanan ng Diyos, pero hindi naman makita sa kanyang buhay, sa kanyang testimonya, ay isa siyang, sabi nga, he's a bad testimony. At yan ay nakita natin sa pagkatao ni Diotrephes. Okay? So sayang, maaaring si Diotrephes ay isang mananampalataya, pero dahil sa hindi niya maipakita ang tunay na pagmamahal ng Diyos, sa salita lang, sa pag-share lang ng gospel, pero sabi nga walang saysay. Kahit anong post mo pa sa Facebook o sa anumang social media o anumang pag-iebanghelyo ang gawin mo, kung kilala ka na hindi ka, kumbaga parang may malaking question yung kaharap mo sa iyo dahil sa testimonya mo, eh sabi nga napakahirap kang paniwalaan. Kaya nga aking pakiusap, kapag tayo ay talagang mga Kristiyano, ay kailangan natin ipakita ito sa ating mga buhay, sa ating testimonya, sa ating salita, sa ating gawa, sa ating pakikihalubilo sa mga tao. At sa pagtatapos, sabi nga, marami pa siyang gustong isulat, pero sabi niya, gaya nung pangalawang sulat ni Apostol Juan, sabi niya ayaw niya nang gumamit pa ng papel at ink at ballpen. Kung ano man yung ginagamit nila noon, yung feather ng ibon, sasawsaw dun sa ink. Sabi mas magandang kaharap ko na lang kayo, makita ko kayo face to face. At yun, binigyan niya ng huling habilin. Sabi nga, peace to you. The friends here sends their greetings. So mismo ang buong iglesia muli ay nagpapaunlak ng kanilang kapayapaan na mapasa kanila dito sa iglesia ni Gaius. At itong si Demetrius, sabi nga, ay maaring makasama ni Gaius. So silang dalawa ay maaring gamitin pa ng Panginoon sa kanilang testimonya. Ayan. So yung desire ni Apostle 1
is that itong mga sinulat niyang ito kay Gaius ay makarating mismo sa lahat ng miyembro ng iglesia. Para nang sa ganon mapagtibay ang kanilang pananampalataya, para nang sa ganon makita nila kung ano ang tama, at nang sa ganon, sabi nga, mamuhay sila ng tapat at maluwalhati ang Diyos sa buong iglesia. Okay, so dito tayo magtatapos. Magandang gabi po sa inyong lahat.